Psychological first aid, training for field workers, preparing for PFA. Ang PFA ay designed para matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong apektado ng isang sakuna. Kasama rito ang mga praktikal na pangangailangan, emotional support, pag-uugnay sa mga mahal nila sa buhay, mga nakakatulong na impormasyon at pag-uugnay sa kanila sa iba pang mga serbisyong makakatulong sa kanila. Tandaan lamang natin na ang pagbibigay ng PFA sa ibang tao ay kinakailangan ng training at maigting na paghahanda. Lahat naman tayo ay may kakayahang tumulong at kumausap ng ibang tao. Pero sa pamamagitan ng PFA, magagawa natin ang ating pagtulong sa paraang sistematiko, ligtas, at may maliit na tsansang mas lalo tayo makasama sa sitwasyon imbes na makatulong. Sa pamamagitan ng training at pagsasanay, na ilalagay natin sa ating sarili ang responsibilidad at pananagutan sa ating ginagawang pagtulong. Sa tamang paghahanda at training, may pagkakataon tayong magkaroon ng mga skills o kasanayan sa mga pwedeng gawin upang maging epektibo sa ating pagtulong. Sa tamang paghahanda, magagawa natin makapag-adjust sa pabago-bagong sitwasyon sa mga komunidad na ating tutulungan. Lahat ng ito ay importante at kinakailangan at hindi dapat isinasantabi dahil tayo ay may pananagutan sa mga taong ating tinutulungan. Ano ba ang dapat nating ihanda bago tayo magbigay ng PFA? Una, alamin muna natin ang uri ng sakuna. Pangalawa, alamin natin kung ano ang mga serbisyo at mga suportang nando na sa mga taong apektado. Pangatlo, alamin natin lahat ng safety and security concerns na pwedeng makaapekto sa ating pagtulong. Kadalasan, ang mga sakuna o iba pang mga stressful na sitwasyon ay sadyang magulo, kung kaya naman kailangan din nito ng agarang aksyon. Ganun pa man, mahalaga na hanggat maaari ay bigyan natin ng oras ang paghahanda bago tayo pumunta sa lugar ng sakuna. Simulan natin sa crisis event o sa uri ng krisis. Ano ang nangyari? Kailan at saan ito nangyari? Alamin din natin kung ilang tao ang apektado at sino-sino ba sila. Paghandaan din natin ang pagresponde sa pamamagitan ng pag-alam kung ano-ano ang mga serbisyo at mga suporta na pwedeng maibigay sa mga taong apektado ng sakuna. Sino-sinong mga individual, mga grupo o opisina ang nagbibigay ng mga pangunahing mga pangangailangan o basic needs gaya ng pagkain at tubig? Paano ba magagawa ng mga survivors na makuha ang mga serbisyo at suporta na ito? Kailangan din natin alamin ang level ng kaligtasan at seguridad. Tapos na ba ang sakuna o nagpapatuloy pa? Ano ba ang mga pwedeng magbigay ng panganib sa kapaligiran kung saan mo balak magbigay ng PFA? May mga lugar bang kailangang iwasan dahil hindi ligtas tulad ng pagpapatuloy ng mga landslide, mga kalsadang hindi pa rin madaanan, o kaya hindi pa natatapos na engkwentro o labanan? Lahat ng mga ito ay mahalagang pag-isipang mabuti bago tayo tumugon sa pangangailangan ng iba.